Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, i-share ko sa inyo ang second part ng adventure ko dito sa Maynila. Ang masarap na tambay sa hotel, ang konting ikot sa isang sikat na mall, ang pagdaan sa isang sikat na rebulto, ang pagtawid sa pinakamahaba at sikat na overpass, at ang pinakaantay sa lahat, ang experience at resulta ng exam ko sa DMW hanggang sa pinakahuling sandali ko dito sa Maynila. Tara, konting tambay at kwentuhan muna tayo and let's enjoy the show! At dito ko nasisimulan ang kwento. Alright, maaga akong nagising kaya maaga ang pagprepare ko para sa araw na ito. Naligo na agad ako at nagbihis at pack up na din sa mga gamit ko, pati yung mga kailangan ko sa DMW. Diretso check out na agad ako dito sa hotel kaya nagpaalam na agad ako sa bawat sulok ng room ko. Unfortunately, di ako masyadong nakatulog dahil na din sa tindi ng kaba at excitement ko para sa exam. Phew! Grabe! Di din ako masyadong nakapag-review. Bigla kasing sumakit ang ulo ko buong gabi. Hay nako. Pero okay lang. Mahababang panahon din naman ang ginugol ko sa pagre-review. Bale, lalakasan ko na lang ang loob ko para di abutan ng pagod dahil sa kulang sa tulog. Nag-check out agad ako sa hotel. Di na din kasi ako makakabalik pa doon kung sakali. Bale, 11 AM kasi magsa-start ang exam ko at magtatapos ng 12 noon. At 12 noon din ang check out ng mga rooms. Kaya yun. Plano ko kasi after exam, dediretso na lang agad ako ng airport at doon na lang magtatambay hanggang sa flight ko. O di kaya, maghahanap na lang muna ako ng mapagtatambayan bago umalis ng Ortigas. Pero di bale na. Ang importante, may pass ako ang exam. Alright, madadaanan ko pala ang sikat na rebulto nung EDSA People Power. Sa pagkakaalam ko, kapag EDSA celebration, maraming mga nagrarally dito. May simbahan din pala dito sa loob. Balak ko sana magsimba dito. Kaso, di kasi ako sure sa mas schedule dito. Baka mag-conflict patuloy sa oras ng exam ko. Magsisindi na lang ako ng kandila mamaya. Nakaakyat na din ako sa sikat na footbridge dito sa Ortigas. Dito ka kasi tatawid papuntang DMW. Ayan na siya guys oh. Yehey! So excited! Ang laki pala talaga ng footbridge at nasa ibabaw na din nito ang MRT. Wow! At sa wakas, nakarating na din ako sa sikat na DMW. This is it! No turning back! Mas lalo pa tuloy tumindi ang kaba ko. Hay! Sana mawala na agad ito sa oras ng exam ko. Bale, sa sobrang aga ko, magmamasid-masid muna ako dito. Madami na din kasi mga aspirants ang nauna at tumatambay dito. Malay mo, baka may kakilala pa ako dito. Nirelease na din ang listahan para sa second batch at nandun ang pangalan ko. Alright, lumabas na muna ako sandali para mag-breakfast. Di din ako nagtagal at bumalik na agad. Maya-maya pa, pinapasok na din sa loob ang mga second batch hanggang sa oras na talaga ng exam namin. Naputol ang pag-video ko dahil pinagbabawal na ang phone sa loob ng exam room. Stay tuned! Siya nga pala, 40 items nga pala ang EPS topic exam. Hinati siya sa dalawa para sa reading at listening and every correct item ay equivalent siya sa 5 points. Bale, kung makukuha mo ang 40 items, 200 agad ang score mo. Kaso, passing score niya is 22 correct items or 110 points. Kaya lamang talaga ang naghahanda. Alright! At biruin nyo, sa hinaba-haba ng prosesyon, paghahanda, biyahe at pagod ay sa wakas natapos ko na din ang exam. And guess what? Ang nakuha kong score ay 160 points. Ibig sabihin, nakatama ako ng 32 items. Hay, sa wakas, ito na talaga ang pinakamagandang balita ko sa taong to. Para na talaga akong iiyak nung nakita ko ang score ko. Makikita mo kasi agad yun pagkatapos ng exam nyo. Thank you! Alright! Oh, diba? Sobrang saya ko na yan. Pagkalabas ko ng building, dali-dali na agad ako sa footbridge para magpa-picture na nasa likod ang DMW. Ito talaga ang legendary picture para sa mga passers na katulad ko. Yahoo! Pagkatapos ko naman magpa-picture, dumiretso naman ako sa simbahan dun sa EDSA Monument. Syempre, para magsindi ng kandila para magpasalamat kay Lord para sa mga guidance and blessings. The best ka talaga sa lahat. Alright! Pagkatapos ay pumunta muna ako ng Robinsons para mag-lunch. At grabe, drained na drained ako masyado dahil sa exam. Sa Jollibee na ako kumain at same order pa rin nung bago ako umalis ng Davao. Hehe, bahala na. Basta ang importante, this is going to be my greatest achievement sa buhay ko.
At sana magtuloy-tuloy na ito hanggang sa makarating na talaga ako ng Korea. Siyempre, para sa pamilya. Well, pagkatapos kong kumain ay umalis na agad ako palabas ng building at magbabiyahe na naman tayo ulit papunta sa Manila Airport. Oo nga pala, kung ano ang transportation ko nang papunta ako ng Ortigas ay ganun din naman ang pupunta doon. Alright, naglakad tayo papuntang train station ng Ortigas tapos pumili agad para makabili ng train ticket papuntang Taft Avenue. Actually, 20 pesos pa rin naman ang ticket. Nagmamadali na naman para makasakay ng train para at least di na tayo mag-aantay pa sa susunod na train. Feeling ko parang matagal na akong biyahero na sumasakay ng train. Hehe. So far, tulad nung sa nakaraang biyahe ko, kokonti lang din ang mga biyahero ngayon. Hindi pa rin katulad kung sa mga rush hour. At least, di ko na kailangan pang i-experience ang siksikan sa loob ng train. Yung bang mafe-feel mo pa rin ang aircon at nakakahinga ka pa rin ng maluwag. Siya nga pala, dagdag kaalaman lang sa naganap na exam ko kanina. Pagkatapos ng exam, ipapaproceed pala lahat ng mga passer sa isa pang room. Ito ay para naman sa Ishihara test. Yung bang magdedetect ka ng mga numbers na napapalibutan ng iba't ibang mga colors. Medyo stricto kasi ang mga Koreans, lalo na sa mga may problema sa mata. At saka, sa kabutihang palad, pati yun ay naipasa ko din naman. Hehe. At saka, pag maipasa mo naman ang EPS topic exam, ay susunod naman ang skill test exam. Yun ay mag-a-assemble ka ng mga rings at rods sa loob ng 1 minuto. Bolts and nuts sa loob ng 3 minuto, identification of tools and equipments, at ang pinaka-highlights at astig sa lahat, ang self-introduction at interview. Lahat ng yan ha ay puro Korean language na ang gamit. O diba? Mahaba-haba pa naman din ang panahon sa paghahanda ko para sa mga yan at wala pa namang schedule para sa skill test. Yaan nyo, babalitaan ko na lang din kayo. For sure, in-inform ko na din ang Korean Center namin regarding sa result ng exam ko. Actually, dali-dali agad nila akong sinali sa isang group chat ng mga passers. At least, updated pa rin naman tayo sa mga guidelines at updates sa DMW schedules, pati na din sa mga schedule ng reviews at practice namin. Syempre, di porket mahaba-haba pa ang panahon, pero mas mabuti na din na paghahandaan na ng mabuti hanggat maaga-aga pa. At least, kung sakaling may schedule na talaga, ay konti na lang mga hahabulin ko sa mga reviews. At medyo napahaba-haba ang kwentuhan natin. Hehe. Nakarating at nakapasok na pala tayo sa Manila Airport at dito na ako magtatambay hanggang sa oras ng flight ko. Actually, unang tour ko pala dito sa airport nang mag-isa. Dati kasi, puro business trip ang punta ko ng Maynila. Kaya kahit sa airport, di ko na nagawang maglakawatsa. At grabe, sobrang lawak pala ng airport at para ka na rin nasa loob ng isang mall. Mismo, kung saan maraming mga nakakalat na mga kainan, kahit fast food o resto. Ang daming ding mga biyahero ngayon dito, and I'm sure lahat ng yan ay mga nag-aantay din ng mga flight nila. Oo nga naman, mamimili na lang ako kung saan ako pwedeng makakain. At saka, maghahanap na din ako ng pwesto kung saan naman ako pwedeng tumambay at magantay ng oras ng flight ko. At bale, hanggang dito na lang muna tayo. I'm sure, hindi naman ito ang huling punta ko dito at makakabalik pa rin naman tayo dito. Maraming salamat nga pala sa mga sumubaybay at sumuporta sa journey ko dito sa Maynila. And as always, see you ulit sa mga next videos ko and of course, enjoy!